Yo mga pinsan, goods ba tayo dyan? Ating aalamin ang kwento ng buhay ng isang dating first overall pick na nasayang lang ang talento ng dahil lang sa malalang injury. Tara, simulan na natin. Natatandaan niyo pa ba si Greg Oden, ang dating first overall pick noong 2007 NBA draft? Na 3 taon lang halos ang kanyang nilaro sa kanyang karera sa NBA. Kasabayan niya noon sila Mike Conley, Al Horford at Kevin Durant. Marami ang umasa na magiging dominante pa rin ito pagpasok nito sa NBA dahil sa sukat at tigas ng katawan nito. Pero ano nga ba ang dahilan ng mabilis na pagbagsak ng karir nito? Tara, alamin na natin mga pinsan. Si Gregory Wayne Oden Jr. o mas kilala sa tawag na Greg Oden ay pinanganak noong January 22, 1988 sa Buffalo, New York. Na may taas na 7-footer, siya ay naglaro ng high school sa Sarah Scott Middle School sa Indiana. At nung kolehiyo nga ay pinili niya maglaro sa Ohio State University ng 1 taon dahil nga agad itong nagpa-draft sa NBA. 2007 NBA draft ng abangan ng fans itong si Greg Oden. At isa na ako doon dahil sa lahat ng sports news at sports article ay siya ang laman ng balita. Kahit nakasabayan pa niya ng taon na yon si Slim Reaper Kevin Durant. Dahil nga siya ay napakadominante sa kolehiyo na kung maglaro ay parang piso na kayang sagasaan lang ang lahat ng babantay sa kanya. Kaya marami ang nag-aakala na kaya niya itong dalhin sa NBA. Dahil nga dyan, kaya siya na-draft na first overall pick ng Portland Trail Blazers noong 2007 NBA draft. Kaya noong July 1, 2007, bago pa siya pumunta sa unang practice ay pinapirma na ito ng 4-year deal ng Portland na may 2-year guaranteed season at yung pang-3 at pang-4 na taon ay binigyan siya ng player option. Pero inabot agad siya ng kamalasan mga pinsan. Dahil noong September 14, 2007, siya ay na-injury kaagad. Siya ay nag-undergo sa isang microfracture injury sa sumasakit niyang tuhod. Kaya noong season na iyon ay hindi agad nakapaglaro. Ika nga di pa nakakatapok sa court napilay agad. Pero sa sumunod na season sa kanyang NBA debut kalaban ng Lakers ay 13 minutes pa lang itong naglalaro ay agad itong na-injury sa paa. Wala nang anayambag sa larong yon ay naging pabigat pa. Matapos nito ay agad itong sumailalim sa rehab. Linawin ko lang ha, rehab ng injury ha, hindi rehab dahil sa otak mga pinsan. Well, mabalik tayo. After 15 days ay nakatakda na itong maglaro kalaban ng Miami Heat. Sa kanya 16 minutes playing time ay meron lang siyang 3 points, 2 rebounds at 2 blocks na sobrang baba para sa isang first overall pick mga pinsan. Pero di nagtagal sa sumunod na laro kalaban ng Milwaukee Bucks ay nakatisod ito ng double-double performance na may 24 points at 15 rebounds. At eto na naman nga, noong December 5, 2009 sa unang quarter pa lang ng larong kalaban ng Houston ay na-injury na naman itong si Oden. Parang sinalo na lahat nito ang kamalasan mga pinsan. Dito ay nadali ang kanyang kaliwang tuhod. Di ito makatayo, kaya naman ay agad itong sinakay sa stretcher. Ilang araw matapos ang injury ay na-diagnose naman itong may fractured left patella. Nakailangan niya uli ng panibagong operasyon. At dahil nga doon ay tapos na naman ng maaga ang kanyang season. At di pa nga doon natatapos ang kamalasan. Dahil nga sa kanyang dapat pagbabalik ng kanyang ika-3rd season. Bago magsimula ang 2010-2011 season, November 17, 2010, ay kailangan nitong ulit operahan ng kanyang kaliwang tuhod na dati na niyang iniinda. Pero hindi pa rin dyan natatapos mga pinsan dahil noong February 3, 2012 ay sumailalim ulit ito sa kanyang arthroscopic surgery sa kanang tuhod naman. After 17 days rehab naman ay may nadiscover na naman na articular cartilage. Kaya kinailangan na naman niya ng ika-3 microfracture surgery. Kaya noong March 15, 2012 ay mukhang nakahalata na ang Portland management mga pinsan. Kaya agad na nito ni Wave ang kontrata ni Oden. At noong 2013-2014 season ay nakapirma pa ito sa Miami Heat. Pero dito ay naglaro lamang ito ng 23 games. Dito ay nag-average lamang siya ng 2.9 points at 2.3 rebounds per game. Dahil nga siguro sa dami at lala ng injury na dinanas nito ay bumaba na ang kalidad ng laro nito mga pinsan. Ang sana'y inaasahang magiging dominante sa liga ay nauwi sa masalimuot at mabilis na pagbagsak ng karera sa basketball. At bago matapos ang video na to mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like,
mag-comment, share at subscribe para maging updated kayo sa mga susunod nating gagawing mga video. Kayo mga pinsan, naniniwala ba kayo na kung hindi binugbog ng injury itong si Pinsan Greg ay kaya niyang makipagsabayan o pagharian ang mga iba pang dominanteng sentro sa NBA? Kung meron kayong mga komento o suwestyon, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na ulit mga pinsan, hanggang sa muli, paalam!